Gladys, okay, balikan natin ha. Ikaw ay nagsimula as yung Little Miss Philippines. Mm-mm. Yes, that was 1984. We were the first batch of Little Miss Philippines in Itbulaga. And I must say siguro dun talaga nag-start Kuya Nelson lahat kasi from there nakita ko ni Tita Mina noon ng Viva Films and then pinatawag ako for an audition for Ate V's movie. Parang first screen appearance ko yung Baby China. So Baby yung movie na, China! yes, so, yun ang pinaka very first parang screen test ko ano. And ano yun at ang role anak agad ni Ate V. So, actually, Wow. parang special ano lang kasi sa ending lang ako lumabas doon when she went out of jail, si Baby China, kunyari, si Ate V nga. As in, pinaghahalikan lang ako ng Star for All Seasons and habang umiiyak ako because syempre, kunyari, na-miss ko yung nanay ko, ganun. So, madrama agad, ano. And then, yung first full-length role ko, with Ate V na naman ulit, ano, ito naman yung Muling Buksan ng Puso. Again, with Viva pa rin. Ang maganda kay Ate V until now, we're still in touch. Alam mo, napaka-sweet na tao talaga ni Ate V. Hindi niya nakakalimutan, ano? Imagine, Mm-mm. kailan pa yun? 85 din, mga ganyan, 86. And nakakatuwa kasi hindi niya rin nakakalimutan yun. Tapos I was able to work with Mr. Dindo Fernando pa. Imagine, di ba? Siyempre yung Wow. mga, kilala ba Institusyon nila? ito eh. Yes, oo, award winning. Di ba sinasabi nila si John Lloyd is parang the modern Dindo Fernando, di ba? Parang ganun. Sa Oo. husay kasing umarte ng veteran actor na si Mr. Dindo Fernando. So siguro, I was so blessed to work with them at a very young age. I was only 6 or 7 years old at that time. And ang first acting workshop ko, can you believe, Kuya Nelson, is with Direk Marilu Diaz Abaya. Yung isang acting workshop na exercise, parang sumigaw siya ng, dahil nga nasa prison kunyari, di ba, ang Baby China. Sumigaw lang siya ng, Rambol! Ganyan. Ibig sabihin, magharambulan sila. So ako naman, that time, parang hindi niya ako in-instruction na anong gagawin ko bilang bata ako noon. Pero tinitingnan niya what was my initial reaction pagka nakita ko nagkakagulo, may chaos sa paligid. And I was just crying and crying because natakot ako. Yun. And then the usual na Mm-mm. magiging reaction ng isang bata, di ba? So from then on, ayun, parang masasabi ko talaga isa rin sa mentors ko si Direk Marilu Diaz Abaya because even yung eye contact, ganyan. So, yung mga ganun. Pero more on talagang kung ano yung mararamdaman mo sa bawat eksena, no? Hindi naman yung para ka ng disusi na robot, ano, na kailangan laging technical ang acting. Hindi. Sa kanya talaga, ko talaga, blessed ko na I was able to work with her. Kasi alam mo, Glad, ikaw isa ka doon sa mga artista na pag pinapanood ko pag masama, masama talaga. Pag kinawawa, kawawa talaga. So alam mo yun kasi 'di ba some people would say na matapang kasi yung features ni Gladys kaya kontrabida effective siya. Oo. Pero hindi nakita na rin naman kita doon sa mga kinakawawa ka na roles And kawawa ka Oo. talaga. So ano ba to? Like parang ano ba yung sikreto ng yung pagiging effective mo as an actress? Hindi, I think wala naman sikreto, Kuya Nelson, pero kasi gustong-gusto ko talaga yung ginagawa ko. Alam mo yun, bata Mhm. pa ako, I would say na this is my passion bata pa ako, imagine, hindi pa ako sumasali sa Little Miss Philippines. Kinder ako noon pag bang talent portion na ginagawa ko sa school, Mm. sisa. Imagine, I would play sisa. Di ba? Yung iba nga, sisa, gano'n. So, imagine, bata ako, pero ako si Sisa. Yung Crispin, Basilio, hinahanap ko yung mga anak ko. Acting na kaagad. So, hindi ako masyadong dancer, no? Hindi ako masyadong singer. I'm more of an actress talaga. Gusto ko yung nagro-role play. Gusto ko yung umaarte sa harap ng salamin. Nung bata ako, nire-record ko yung sarili kong boses. Nag-iiba-iba ako ng voices. Minsan matanda ako, minsan bata ako. That leads me to the next question. If nandun ka sa nandun ka sa generation or nandun ka sa era na hindi ma-differentiate ng viewers yung ginagawa mo in front of the camera at saka kung sino ka as a person. Kaya, di ba, I'm sure, pag nagpupunta ka sa public places, sa mga malls, Yes. sa palengke, baka may nangaaway sa'yo. Oo, lalo na nga noon, nung wala pang social media. Kasi, Ngayon, hindi na masyado, di ba? ngayon, napaka, Alam, na nila. Tsaka kasi talaga namang when I go out,
meron akong parang aware ako na, habang hanggang ngayon, lalo na pag, ako kasi, pagka yung poker face lang, yung hindi ko naman sinasadya, no, na parang ang taray-taray talaga ng mukha ko, no, so, mapapagkamalan talaga ako, lalo na kung hindi ako mag-e-effort na magsasmile at mag-acknowledge sa kanila, alam ko, may ganun akong awareness, kaya, whenever I go out of the house, lagi ako may ready for them just so they know na they can approach me anytime. Kung gusto nila magpalitrato, kung meron silang gusto itanong, gusto lang kausapin, they can do that. Kasi, kumbaga, yung sa akin naman, in-enjoy ko lang masyado yung pag-portray ng Contrabida Rose. Kasi para sa akin, kung i-hate nila ako, palakpak sa akin yun, no? Applause sa akin yun, yung mas galit sila sa akin, mas okay. Kasi it only proves na, baka epektibo ako sa kanila, di ba? Effective, ibig sabihin siguro yung ginagawa ko.